Humina si Josie. Sa loob lamang ng ilang oras mula nang aming ibahagi ang inyong weather update ngayong umaga, ang Tropical Storm Josie ay opisyal na humina at naging isang low pressure area ngayong 2:00 ng hapon. Ang isang bagyo na aming sinubaybayan ngayong umaga na may 65 kilometro bawat oras na hangin ay ngayon ay isa na lamang remnant low na malamang na mawawala sa mga darating na araw. Para sa Pilipinas, ito ay isang napakagandang balita. Ngunit ang southwest monsoon ay nananatili, at ang mga alon sa Ilocos Norte ay umabot pa rin sa 3.0 metro ngayong hapon. Magandang hapon mga kababayan. Ito ang Tropical Cyclone Bulletin numero 3 final para sa low pressure area na dating kilala bilang Tropical Storm Josie, inilabas ng Pag-asa ngayong 5:00 ng hapon nitong Lunes, ika-14 na ng Hulyo 2026. At ngayong hapon, mayroon kaming isang napakagandang update na dapat marinig ng bawat Pilipino. Simulan natin sa pinakaimportanteng balita ngayong hapon. Simula 2:00 ng hapon ngayong araw, ang Tropical Storm Josie ay opisyal na humina at naging isang low pressure area. Ito ay isang dramatic na pagbabago mula ngayong umaga. Noong 3:00 ng umaga, ang Josie ay isang tropical storm na may 65 kilometro bawat oras na hangin at gumagalaw patungong Hilagaang Kanluran ng mabilis. Ngunit ngayong hapon, ang sistema ay opisyal na classified na bilang isang low pressure area na lamang na may sentral na presyon ng 1,008 pa, at ito ay gumagalaw na patungong Hilagaang Silangan ng dahan-dahan. Ayon sa Pag-asa, ang pagbabago sa environmental conditions sa paligid ng Josie ay naging unfavorable para sa pagpapanatili ng kanyang lakas bilang isang tropical cyclone. Ang mga umaatake na dry air, wind shear, at iba pang atmospheric factors ay nagpigil sa Josie na magpatuloy ng kanyang intensification. At sa halip ay nagdulot ng mabilis na pagbaba ng kanyang lakas mula tropical storm patungo sa low pressure area sa loob lamang ng ilang oras. Simula 4:00 ng hapon ngayong araw, ang sentro ng low pressure area ay tinatantya ng Pag-asa sa 1,125 kilometro sa silangan ng southeastern Luzon, nakalagay sa 14.5 degrees Hilaga, 134.6 degrees silangan. Pansinin na ang direksyon ng paggalaw ay nagbago mula Hilagaang Kanluran ngayong umaga patungo sa Hilagaang Silangan ngayong hapon. Ang sistema ay gumagalaw na ngayon palayo mula sa ating bansa. Ito ay nagpapakita ng isang remnant low na nagsisimulang mag-dissipate at mawala. Walang wind signal na inihoist ngayong hapon. At ayon sa Pag-asa, ang low pressure area ay hindi na gaanong malamang na direktang makaapekto sa kondisyon ng panahon ng ating bansa sa mga darating na araw. Habang ang remnant low ay gumagalaw sa ibabaw ng Philippine Sea, ang mga increasingly less favorable na kondisyon ay nagpapataas ng posibilidad na ito ay maaaring mag-dissipate sa Philippine Sea. Para sa lahat ng Pilipino, ito ay isang napakagandang balita. Ang Josie ay wala na bilang isang tropical cyclone. Ang banta ng isang bagong direktang tropical threat sa ating bansa mula sa sistemang ito ay halos wala na ngayong hapon. Ngunit, ang ating focus ngayong hapon ay lumipat na sa isang weather system na matagal na nating kinakilala at patuloy na nagdadala ng seryosong weather threats sa ating bansa. Pag-usapan natin ang patuloy na epekto ng southwest monsoon ngayong hapon. Ngayong araw, ang southwest monsoon o habagat ay nagdadala ng malakas hanggang buhawi na gusts sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, at Central Luzon. Para sa lahat ng mga residente ng mga lugar na ito, ang malakas na hangin ay kasalukuyang naramdaman o inaasahang maramdaman ngayong hapon at gabi. Tiyakin na ang lahat ng mga bagay sa labas ng inyong tahanan ay nakasecure. Umiwas sa paglabas sa labas sa panahon ng malakas na hangin, lalo na sa mga coastal at upland areas. Bukas, ika-15 ng Hulyo, ang mga lugar na makakaranas ng malakas hanggang buhawi na gusts ay ang Ilocos Region, Abra, Apayao, Zambales, Bataan, Batanes, at Babuyan Islands. At sa Huwebes, ika-16 na ng Hulyo, ang listahan ay Ilocos Region, Abra, Apayao, Batanes, at Babuyan Islands. Ang unti-unting pagliit ng listahan sa mga darating na araw ay nagpapakita ng bahagyang pagbabago sa coverage ng habagat, ngunit ang Ilocos Region at extreme northern Luzon ay nananatiling apektado hanggang Huwebes. Para sa kondisyon ng karagatan ngayong hapon, ang pinakamapanganib na kondisyon ay nasa western seaboards ng Babuyan Islands, northwestern seaboard ng Ilocos Sur, at seaboards ng Ilocos Norte,
kung saan ang mga alon ay umabot hanggang 3.0 metro. Para sa lahat ng mangingisda at maritime operators sa mga lugar na ito, ang mensahe ngayong hapon ay malinaw. Huwag maglayag. Ang 3.0 metro na alon ay mapanganib para sa lahat ng uri ng maliliit na sasakyang dagat. Para sa moderate to raw seas, ang northwestern seaboard ng Pangasinan, northern at western seaboards ng Batanes, seaboard ng La Union, northern seaboard ng Babuyan Islands, at remaining seaboards ng Ilocos Sur ay may mga alon na umabot hanggang 2.5 metro. Para sa remaining seaboards ng Batanes, western seaboards ng Zambales, Bataan, at Batangas, at iba pang lugar, ang mga alon ay umabot hanggang 2.0 metro. Para sa lahat ng mangingisda at maritime operators sa mga lugar na ito, mag-take ng precautionary measures at regular na suriin ang mga weather updates bago maglayag. Ngayon, isang comprehensive final assessment ng ating weather situation ngayong hapon at ang inaasahan sa mga darating na araw. Ang Tropical Storm Josie ay humina at naging isang low-pressure area ngayong hapon at malamang na mag-dissipate sa mga darating na araw. Ito ay isang napakagandang development para sa ating bansa. Ngunit ang southwest monsoon ay nananatiling aktibo at nagdadala ng malakas na hangin at raw seas sa northern at western Luzon. Ang Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Batanes, at Babuyan Islands ay lahat nananatiling nasa epekto ng habagat sa mga darating na araw. Nais naming ipaalala sa lahat ang mas malawak na weather context. Ang taon 2026 ay nagpapakita ng isa sa mga pinakaaktibong typhoon seasons sa kasaysayan ng Western Pacific. Mula Caloy, Doming, Esther, Francisco, Gardo, Henry, Inde, at ngayon si Josie. Ang ating mga meteorolohista ay nagtatrabaho ng walang pagod para masigurado na ang bawat Pilipino ay may akses sa pinakatumpak at pinakanapapanahong impormasyon ng panahon. At ang ating weather monitoring ay hindi hihinto kahit na humina si Josie ngayong hapon. Para sa lahat ng local government units at disaster risk reduction officials sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Batanes, at Babuyan Islands, ang mensahe ngayong hapon ay malinaw. Tiyakin na ang inyong early warning systems ay fully operational. Tiyakin na ang inyong mga komunidad ay nananatiling informed tungkol sa patuloy na epekto ng southwest monsoon sa mga darating na araw. Ang susunod na weather update ay ilalabas bukas ng alas 4 ng umaga. Manatiling ligtas, manatiling handa, at manatiling informed mga kababayan. Ang Josie ay wala na. Ngunit ang habagat ay nandito pa. At ang ating vigilance ay kailangan sa bawat araw ng rainy season. Ito ang inyong weather team, laging nandito para sa inyo, laging nag-aalaga, at laging handa. Magandang hapon at maingat sa lahat.